Magandang araw sa iyo, Neil. Magandang araw, ma'am. Magandang araw, mga kasambahay. Ngayong episode ay matutunghayan natin ang pampapasigla ng Manila Police District, partikular ang Plaza Miranda PCP sa kanilang Crime Watch. Dahil ngayong buwan ay pinagdiriwang ang Police Community Relations Month, ay mapapanood din natin ang lalong pinaigting na pakikipag-ugnayan ng Manila Police District Plaza Miranda PCP sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto tulad ng medical mission, feeding programs at iba pa. Tama po, ma'am. Ibabahagi rin natin sa mga manunood ang isa sa pinapatupad ng kanilang istasyon, ang Oplan Tokhang. Bukod sa mga proyekto at gawain ng Manila Police District Plaza Miranda PCP, ay amin ding ibabahagi sa inyo ang programa ng PNP Highway Patrol Group sa kanilang pagsagupa sa problema sa trapiko sa EDSA. Abangan nyo din sa episode na ito ang naging launching ng programang Women and Children Protection Center Internet Crimes Against Children Office sa Campo Crame. Atin ding tutukan ang mga pinakasariwang balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Isang police stations ng Manila Police District at 89 na barangay ng Plaza Miranda PCP ang patuloy na sinusuyod ng pulisya para sa proyektong Oplan Tokhang sa Maynila. Panoorin natin. Patuloy ang pagtugon ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa malawakang kampanya at panawagan ng ating gobyerno na sugpuin ang iba't ibang kriminalidad sa ating bansa, lalo na sa usapin ng pagsupil ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman bilang aksyon at tugon ng pulisya sa Kalakhang, Maynila, sunod-sunod at patuloy ang isinagawang operasyon ng Oplan Tokhang sa buong nasasakupan ng Plaza Miranda Police Community Present na nagbunsod sa kusang pagsuko ng mga personalidad na sangkot sa iligal na droga at iligal na gawain sa kani-kanilang lugar. Doon sa Oplan Tokhang natin, we have knocked more than 622 houses. Dito yung mga inilagay ng mga barangay na mga user at mga pusher. Right now, we have 702 surrenderies at ongoing pa rin yung Oplan Tokhang natin until now. Dagdag pa ni Police Chief Inspector John Giyagi, halos lahat ng barangay na kanilang nasasakupan ay kanilang kinukonsidera at masasabing apektado ng paglaganap ng iligal na droga. Kaya naman paglilinaw niya sa dalawang lugar na nasasakupan ng Central Market Police Station na Quiapo at Santa Cruz, masusi nilang isinasaayos ang bawat hagbangin nila sa lungsod. But we are considering all of those 89 barangays na affected siya. From slightly affected hanggang sa may mga pusher. Ito yung may mga user, ito yung may mga pusher. So, lahat ng barangay naman nag-submit na ng mga list. So, we will be going around 89 barangays. So, it will take time para matapos natin ito dahil kailangan nating iproseso isa-isa yung bawat barangay. Bagamat maganda ang layunin ng Project Tokhang sa lungsod at sa mamamayan, hindi pa rin maiiwasan na may mga umaalma rito. Tahas ang pagkakaila at pilit na tumatanggi na sila ay kabilang sa mga naitala ng kani-kanilang lokal na barangay.
Ngunit ayon kay Police Chief Inspector John Giagi, mahinahon nilang sinusuyod ang bawat kabahayan base sa ipinasang mga pangalan at personalidad na pakay ng kanilang isinasagawang operasyon. Mismo kasi yung nagbibigay ng mga listahan is nanggagaling sa barangay. So hindi siguro magkakamali ang barangay na basta na lang ilagay ang pangalan nila. But still we have yun naman ay in the long run pag nila na nakausap naman natin sila, sumusuko naman ng kusa. But kung hindi naman kasi nagtatapos lang doon sa listahan, bini-verify din natin yan. Paglilinaw pa ni Police Chief Inspector Giagi, hindi lamang sa mga pinuno ng barangay nila nakukuha ang mga listahan ng pangalan ng mga kilalang nagbebenta at nagtutulak ng ilegal na droga sa kanilang lungsod. Bukod sa barangay, may mga confidential informant natin at saka yung partners natin sa society, like yung mga nakatirang mga teachers, mga businessmen, mga religious group doon na nakatira doon. Yun yung pinupuntahan natin to verify yung mga binigay ng barangay kung totoo nga ba ito. Okay, so in the long run, malalaman din natin kahit kunwari hindi siya umasa-ayon, but we will come to know yung background niya. Iyan ay ilan lamang sa mga hagbangin at estratehiyang isinasagawa ng pulisya upang patuloy na sumpuin ang iligal na droga at nagpapakalat nito. Ang pagkikipag-ugnayan natin sa kanila, okay, susuko ka, pero ang kapalit ay yung information, yung vital information. Kasi dapat malaman natin kung saan sila kumukuha at kung saan sila bumibili. Yun yung kapalit ng pagsuko nila. Tapos, kasi ang hirap sumpuin yung street pushing. Kasi may pinanggagalingan eh. Yun yung hahanapin natin. Diba? Kaya susuko ka, kaso may kapalit na information. Sa kasalukuyan, laking tuwa ng PCP Commander ng Plaza Miranda sa kinahinatnan ng Project Tukhang o Katok sa lungsod. Yung end product ng Oplan Tukhang, nakikita natin na ang dami palang mga user talaga sa barangay. At may mga pusher pa na hindi natin nalalaman doon sa dating watchlist natin. So maganda yung layunin ng Oplan Tukhang. At the same time, nagkakaroon na ng parabang domino effect na lahat na ng barangay nagsisisukuan na yung mga pusher, user, At doon nila nakikita na inaaraw-araw natin yung pagbisita sa bawat barangay. Nakikita ng mga mamamayan na seryoso yung kapulisan. Bukod sa seryosong kampanya ng pulisya sa pagpo-profile ng mga nagbebenta at gumagamit ng iligal na droga sa bawat lugar, ilan rin sa kagandahang dulot ng kanilang Operasyong Tukhang o Katok na isinasagawa sa lungsod ay inisa-isa ni Police Chief Inspector Giagi. Yung kagandahan ng Oplan Tukhang, yung kampanya ng ating kapulisan, yung Oplan Tukhang na sinasabi natin, is napo-profile natin isa-isa yung mga user at mga pusher sa bawat barangay. Kasi hindi na lang pulis ang kumikilos, pati na yung barangay mismo. So dito, yung mga hindi natin alam dati, ay nabibigyan tayo ng linaw kung sino yung mga pusher, sino yung kung saan nanggagaling at sino yung mga nagdadala ng mga droga sa barangay. Pangalawa is yung mga user dati ay mapupuwersa na silang hindi na gumamit eh. Hindi na sila gagamit kasi may takot na sila. Na at any given time pwede pala silang meron ng alam yung mga kapulisan at seryoso ang kapulisan. At saka din ganun din sa mga pusher natakot na sila na magbenta pa. Natakot doon sa sabi ng Chief PNP na seryoso ang ating kapulisan. So pag kumatok na tayo, sila na mismo nagsasabi at nanunumpa na titigil na sila sa pagbebenta. At ang isa pang nito, mas nabibigyan ng mas malawak na impormasyon yung mga operatiba ng kapulisan na malaman kung gaano kalawak yung operasyon ng droga sa bawat barangay. Ito naman ang panawagan, mensahe at plano na naisipaabot ng PCP Commander ng Plaza Miranda sa publiko at mamamayang kanyang pinamumunuan. Sa mga hindi pa naaabot ng Oplan Tukhang, darating po ang ating kapulisan upang pumatok. Lahat po ng mga hindi po may tatago
kung sino kayo at saang bahay kayo dahil mayroon ng sapat na kaalaman ang ating kapulisan. Sumuko na po tayo ng kusa at huwag na po natin i-challenge pa yung kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga. Seryoso po ito at maaari po kayong lumapit na sa inyong mga barangay officials para may process natin yung pagsuko nyo. At may proseso din natin kung kailangan yung rehabilitation nyo. Ito kasi ay bibigyan natin ng halaga yung rehabilitation ng bawat isa. Ito yung uunahin natin, i-endorse natin sa City Hall at sa mga barangay na para punduhan yung pagpaparehabilitate ng bawat susuko na constituents nila. Samantala, kaugnay ng programang Double Barrel, patuloy ring ipinaiiral ang pagsasagawa ng Oplan Tukhang ng pulisya sa buong nasasakupan ng Manila Police District. Salamat sa pagkakataong ito dito sa atin sa Manila Police District bilang pagsunod, pagtalima natin dito sa direktiba ng ating bagong Chief PNP at syempre ng ating Presidente ay itong pag-implementa natin ng Oplan Tukhang na kung saan nga po ay ating pinupuntahan ang ating mga kababayan na kung saan alam natin o identified po natin na sila po'y gumagamit o maaaring tinatawag nating mga pusher po. At dito nga po sa pamarang ito, tayo po ay kumakatok sa kanilang mga tahanan at nahandol ang ating paanyaya sa kanila na sila po ay bilang kilala na gumagamit ng droga o nagbebenta ng droga ay mangyaring sumuko at makipag-cooperate sa atin sa paraan po na ang kanila naman pong pagbibigay ng voluntaryo nilang sarili ay hindi po dahil sa bagkos tulong na gustong ibigay po ng Manila Police District. Dagdag pa ni Police Superintendent Bruno sa mga voluntaryong sumuko sa pamamagitan ng mga opisyales ng barangay. Sila ay agarang idinudulog sa pulisya o station commanders upang sila ay lumagda, manumpa at mangakong paghinto, pagtakwil sa illegal na droga at hindi na muling babalik sa maling gawain ng pagtangkilik ng ipinagbabawal na gamot at higit sa lahat ang pangakong buong kooperasyon nilang pakikibahagi sa mga programa ng pulisya kontra illegal na droga. Bilang kapalit naman sa kanilang pangako at pagsuko sa pulisya ay pinaglalaanan naman sila ng ilang mga programang makabubuti sa kanila. Mula doon din ay may mga ilang kaming programa na kung saan kami po ay nag-aanyaya ng ating mga mula po sa sangay ng simbahan at binibigyan po ng mga oryentasyon ang ating pong mga sumuko at kasunod po ninoon ay sila po ay babalik ulit sa pangangalaga po ng ating mga barangay at nandito po ang monitoring na tinatawag. So, itong mga oras pong ito ay patuloy pakikipag-ugnayan ng Manila Police District sa ating lokal na pamahalaan at batid naman namin ang kanilang talagang suporta at ang pagkakaroon namin at paggagawa ng isang magandang programa. Sa ngayon nga po, bagamat yun nga ang ating pangangailangan dito sa mga sumukong ito, kagustuhan natin na talagang sila ay ma-rehabilitate at alam naman natin kung ano din ang extent nitong sa kanilang pangangatawan itong bawal na gamot na ito. Bagamat sa ganitong pangyayari, ang patuloy na pagdulog nga natin sa ating lokal na pamahalaan at sila po ay nangako ng positibong pagtulong. Ito po ay sa pamamagitan nga po pagpa-prioritize nila ng paggawa ng isang pasilidad. Particular po ito para dito sa mga kababayan natin taga Maynila na ito nga pong sumuko na magkaroon po sa rehabilitation center at ito ay ang programa po nito ay maaring dito po sa May Marikina, ito pong Boys Town natin. Doon po ang pinaplanong pagtatayo po ng isang pasilidad. Bagamat magkakaroon pa ito ng ilang hakbangin, pero isa po ito sa tinitingnan ho natin. Bukod sa programa ng pagkakaroon ng Rehabilitation Center, patuloy rin ang Manila Police District sa pagkakaloob ng iba pang mga programa para sa publiko.
isang programa pa ho na ating binibigay sa ating, ito particular sa mga estudyante, ito pong pagsasagawa po natin ng DARE. Ito po ay isang paraan na kung saan ang ating mga kapulisan ay nagtuturo po sa mga estudyante natin, particular po sa elementarya po, ito po ay grade 5 at grade 6. Patuloy po ito at hindi po humihinto ang ating kapulisan at mula po dito nakakapagbigay tayo ng aral sa mga estudyante kung paano umiwas o paano kaharapin ang ganitong mga problema. Gayon din po ating gustong palawakin ito, no, sa pamamagitan ng patuloy din po nating pakikipag-ugnayan. Diretso po tayo sa barangay, sa mga magulang at iba pa pong mga ahensya ng gobyerno na patuloy na gusto nating abutin para sama-sama ho nating sugpuin at kalabanin itong particular na problema ng bayan ngayon. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan ng pulisya sa lokal na pamahalaan at mamamayan maging sa mga nagboluntaryong sumuko upang madagdagan pa ang mga datos ng kanilang naitalang sumuko mula Hulyo 1 hanggang kasalukuyan na umabot na sa halos 5,000 katao. Patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa barangay, hindi mawawala yan dahil sila ang pinakamata natin dito sa mga kababayan po natin na nagboluntaryong sumuko. At yun nga po ang ating patuloy na pinapasalamat dahil sa pamagitan nila at gayon din po ang mga kababayan natin na voluntaryong sumuko na ang kanilang pagsuko ay isang pagbibigay ng kooperasyon, ibig sabihin po ay patuloy silang nakikisa sa programang ito ng ating Philippine National Police. Mensahe at panawagan ang naisipaabot ng pamunuan ng Manila Police District sa publiko. Ang pamunuan po ng Manila Police District sa pamumuno nga po ng ating District Director na si Police Senior Superintendent Joel Napoleon Coronel ay patuloy pong nagpapasalamat sa ating mga barangay at gayon din po ang mga individual ho na sumuko na sila'y humarap at nagpakilala bilang bilang mamayan natin na nalulong din po sa droga. Dahil dito naramdaman namin na talagang ang pinaigting pong programa ng ating Philippine National Police patungkol po dito sa Oplan Tukhang at gayon din po patuloy po kaming dumudulog sa ating mga kababayan na wala ho kayong dapat ikatakot. Ang inyo pong kapulisan ng Manila Police District ay nahandito upang tulungan po kayo na patuloy nating sugpuin, sama-sama nating sugpuin, kalabanin ang illegal na droga at ang patuloy namin panghikayat sa mga kababayan po ho nating mga Manileño na nandito pa rin po sa ganitong sitwasyon na patuloy pong makipag-ugnayan sa ating kapulisan, sa ating mga barangay. Dahil sa agresibong pagpapatupad ng batas at ordinansa ng pulisa at ng lokal na pamahalaan ay naging kapansin-pansin ang malinis at pagiging organisado ng Plaza Miranda. Panoorin natin. Isa ang Quiapo sa pinakamataong lugar sa Kamaynilaan. Konektado rin ito sa mga lugar na madalas pinupuntahan at pinapasyalan ng ating mga kababayan. At sa mga pagkakataong siksikan ng ating mga mamimili at mga dumarayo rito ay may mangilan-ngilan pa rin na hindi natatakot sa batas at patuloy na gumagawa ng pagnanakaw. Kaya naman, umisip ng paraan si Police Chief Inspector Gan Giagi, Commander ng PCP Plaza Miranda upang ipangtapat sa maliliit na krimen na ito kasama ang mga taga-barangay. Ang Manila Crime Watch. Actually dito kasi mula nung umupo ako dito sa Quiapo, nakita natin yung problema. Kung yung sa krimen at kailangan talaga natin yung partnership sa barangay. So nakulangan pa rin ako nung nakita ko nakulang pa rin yung partnership natin sa barangay para masugpo yung krimen. Bumuo ngayon tayo ng tinatawag natin na Manila Crime Watch. At dito, nakita natin na marami pong gustong tumulong sa ating kapulisan. It's just but giving them inspiration, kailangan mong bigyan sila ng responsibility para ma-motivate sila. Kaso nakita ko kulang pa din. So, hindi kasi pwedeng mabuhay yung isang grupo na para bang wala sila man lang pinanggagalingan, kagaya ng pagbili man lang sa mga communication equipments nila, o di kaya konting pamasahe lang ng mga tao nila, ay gumawa ako ng isang activity,
kung saan nakalikom tayo ng pondo at nakapagbigay tayo ng initial na funding nila na 50,000 pesos. Buo ang malasakit ni Police Chief Inspector Giagi sa trabaho at adhikain, kaya naman buo rin ang kanyang loob upang suportahan at pairalin ang Manila Crime Watch. Bagamat kulang sa mga pinansyal at mga kagamitan ang mga miyembro nito na mula sa mga barangay, kaya naman gumawa siya ng paraan upang makalikom ng 50,000 pesos upang ipambili ng mga equipment para sa mga miyembro nito na galing sa mahirap na sektor ng barangay na sa ngayon ay mga naging kapaki-pakinabang na miyembro ng Crime Watch. Pagbabantay sa mga parking area at iba pang gampanin kontra kriminalidad ang kanilang ginagawa, bagay na malaki ang naitutulong sa ating mga pulis sa PCP Plaza Miranda. Bukod sa pagbabantay dito sa ating nasasakupan, ay nabigyan natin sila ng trabaho. Ito ay kahit papano ay meron silang naiuwi sa kanilang pamilya. Dati ay mga problema sila, ngayon kaagapay na natin sila. Ito ay sila yung nagbabantay ng sa mga parking spaces allotted. At kahit papano ay may sahod silang naiuwi sa kanilang pamilya. So bukod sa pagbabantay, bukod sa laban sa kriminalidad, nabigyan pa natin sila ng trabaho. Nanggaling ang inisyal na pondong 50,000 pesos mula sa donasyon ng ilang nagnenegosyo at mga kasamahang pulis. Nalikom ito sa pakikipag-ugnayan sa Vendors Association. Maging mga pulis sa PCP Plaza Miranda ay nag-abot din para rito sa kanilang Manila Crime Watch. Sa lugar na katulad ng Quiapo kung saan araw-araw ay may naiitalang krimen, binibigyang diin ni Police Chief Inspector Giagi na hindi sasapat ang pakikipag-ugnayan lamang sa mga barangay. Kaya niya binuo at pinakilos ngayon ang mga miyembro ng Manila Crime Watch na ang trabaho ay bantayan ang kapaligiran dito upang labanan ng kriminalidad tulad ng pagnanakaw sa mga mamimili, deboto at mga turista sa Quiapo. So nung nakita ko na kulang ang barangay, yon yung nakita ko na marami pa palang mga tumutulong dyan na mga individual. Inipon natin sila bilang iisang grupo. Ito yung tinawag natin na Manila Crime Watch, kung saan sila ay obligado na pag Friday and Sunday ay kasama namin sa pagpapatrolya. At sila din yung nagbibigay kung sino yung mga gumagawa ng krimen sa bawat lugar nila dito sa Quiapo at Santa Cruz. Pangalawa, pag may malalaking event, ay sila din yung tinatawag natin na magbantay kasama ang kapulisan para matyak natin ang kaligtasan at kaayusan ng isang aktibidades dito sa Quiapo. Sa ating mga katuwang sa pagpapairal ng katahimikan, pagbabantay laban sa krimen, huwag po tayong magsasawa. Tulungan niyo po kami dahil utang na loob namin yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. Tinatanaw namin to na utang na loob sa inyo. Sana po ay patuloy nyo kaming tulungan upang mapanatili natin na maayos at ligtas ang Quiapo. At kung sakasakali man po na mabiktima pa rin kayo, bagamat aktibong gumagalaw ang ating mga pulis sa PCP Plaza Miranda, katuwang ang mga miyembro ng kanilang Manila Crime Watch, huwag po kayong mag-atubiling ipaalam ito sa kanilang istasyon na matatagpuan sa harapan lamang ng simbahan ng Quiapo. Ang pakikiisa ng mga mamamayan ay malaking susi sa ikareresolba ng krimen at nang sa gayon ay hindi na ito maulit pa at hindi na makapambiktima ng mga pumupunta sa Quiapo. Sinasagawa ang iba't ibang police community relations activities sa Plaza Miranda, kaya naman laging lalong masigla ang pakikipag-ugnayan ng pulis at ng komunidad sa kanilang lugar. Ang kabuuan, ating alamin. Kapuri-puri ang mga pulis ng Police Community Precinct Plaza Miranda pagdating sa pagsasagawa ng iba't ibang advokasya at pagbibigay tulong para sa kanilang mga nasasakupang lugar at mamamayan. Ito ay maayos at organisadong pinamumunuan ni Police Chief Inspector John Giagi na walang sawa sa pagpapatupad ng mga magagandang bagay mula ng maupo bilang PCP Commander ng Plaza Miranda. Kamakailan ay nagsagawa sila ng medical mission para sa mahigit 300 recipients na nabigyan ng PCP Plaza Miranda ng libreng gamot sa ubo, sipon, lagnat, diabetes, high blood at kasama ang mga multivitamins para sa mga bata.
Kasama rin sa medical mission na ito ang Oplan Libreng Tuli kung saan ay 70 bata ang nakinabang, katuwang ang mga doktor at nurse ng Justice Abad Santos Hospital para sa libreng operasyon. Sa mga kaibigan naman natin sa iba't ibang sektor doon sa mga gamot kung saan tumugon naman agad sila sa ating programa upang mabigyan na tulong yung ating mga kalugar dito sa Quiapo. Alam nyo kasi dito sa Quiapo wala nang matuluyan, wala nang pamilya. So yun po yung mga tinarget natin ng mga recipients at ipakita natin na ang kapulisan bukod sa pagpapairal ng batas ay marunong ding kumalinga, marunong ding magmahal sa mga bata at mga matatanda. Dakilang adhikain ang pagtulong ng bawat isa sa mga kababayang kapos sa pangangailangan at kalinga, tulad na lamang ng nakikitulog sa mga kalye ng Quiapo area. Malaking bagay para sa kanila ang mabigyan ng mga gamot ng ating mga pulis mula sa PCP Plaza Miranda. Isa pang magandang dulot nito ay maaari itong pamarisan ng ilang presinto at police station sa bansa. Ika nga, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Opo, ito po ay pamamarisan ng iba. At the same time, unti-unting nawawala yung takot nila sa kapulisan. Dati kasi kapag ginagawa nilang panakot ang kapulisan, through these simple deeds ay naibabalik natin yung imahe ng kapulisan na tayo'y tagapagpatupad ng batas na may puso pa rin at nagmamahal na kumakalinga. Sa paggawa ng medical mission at Oplan Libreng Tuli na katulad nito ay napatotohanan ni Police Chief Inspector Gayagi na mas nalalapit ang loob ng mamamayan sa ating pulisya. Base sa kanyang karanasan, nawawala ang takot at nabubura na ang maling persepsyon ng tao sa lokal na pulisya ng Quiapo. Bagkos ay minamahal pa sila ng mga mamamayan kanilang nasasakupan. So yon yung gusto natin ipakita sa mamamayan na although tayo'y naka-uniforme, marunong din tayong kumalinga at magmahal. Bukod sa medical mission at Operation Tuli na ito ay marami pang ibang ginagawa at gagawin ang PCP Plaza Miranda. Ilan sa kanilang pinakamabuting ginagawa ay ang kanilang weekly feeding program kung saan ay kanilang napapakain ang mga nagugutom na mamamayan sa paligid ng Quiapo. Aktibo rin sila sa lagay ng kalusugan ng kanilang mga pulis at mga mamamayang kanilang katuwang, kaya naman meron silang Zumba dance program na tinatawag na Police Athenics. Sa ngayon ay aktibo rin sila sa paglilinis at pakiklear ng ilang lansangang kanilang nasasakupan tulad ng mga illegal vendors sa Carriedo kung saan halos wala nang matinong madaanan ng ating mga sasakyan at commuters dahil sa sikip na kalye dahil sa illegal na nagtitinda sa lansangan. Aktibo rin sila sa pagkumpiska ng mga bawal na produkto, gamot o gadget na pinsala ang maaaring idulot sa ating mga mamimili. Ilan lamang ang mga ito sa kanilang aktibong mabubuting gawa. Para po sa ating mga mamamayan, hindi lang po nagtatapos sa pagbibigay ng gamot, pagkakandak ng Oplan Tuli. May mga nakahanda pa pong ibang programa ang ating kapulisan. So asahan nyo na kami po ay tutugon sa mga nakikita namin na kailangan nyo at unti-unting nakikita namin na pangangailangan ninyo. Asahan nyo na kami ay handang tumulong kung sakali mang kailanganin ninyo ang aming tulong. Tawagin nyo lang po kami at handa kaming maglingkod. Meron ngang kanta yung pulis natin one call away lang, di ba? So, yun po, one call away lang po kami. Handa po kaming tumugon 24 oras. Sa panahon ngayon ay madalas nagiging biktima ang mga kababaihan at mga kabataan. Kaya naman mas pinalakas ng PNP Women and Children's Protection Center ang kanilang kampanya laban sa online sexual exploitation at iba pang uri ng internet-facilitated sex trafficking sa mga kabataan. Panoorin po natin.
Pinangunahan ni Police Director Benjamin Magalong, Deputy Chief PNP for Operations, bilang guest of honor and speaker ang inauguration ng Women and Children Protection Center, Internet Crimes Against Children sa Camp Crame, Quezon City. Ito ay may layunin na palakasin ng Philippine National Police ang kanilang kampanya laban sa tumataas na bilang ng kaso ng online sexual exploitation sa mga kabataan at iba pang uri ng internet-facilitated sex trafficking. Ang programang Internet Crimes Against Children ay inisyatibo ng PNP Women and Children Protection Center sa pangunguna ni Chief WCPC Police Chief Superintendent Rosauro Asio alinsunod sa rekomendasyon ng United States Department. Ito ay may layuning mabigyan ng solusyon at mabawasan kung hindi man mapuksa ang iba't ibang online child sexual exploitation. Malaki rin ang may tutulong nito sa mga investigador para sa kanilang mabilis na aksyon na imbestigahan ang mga kaso ng online sexual exploitation at iba pang kaso ng sex trafficking. Dumalo rin sina Attorney Samson Inocencio Jr., National Director, International Justice Mission, Police Chief Superintendent Augusto Marquez Jr., Acting Director, Directorate for Investigation and Detective Management, Police Senior Superintendent Maria Asuncion Placino ng WCPC at ilan pang PNP personnel. Naging bahagi ng mensahe ni Police Director Benjamin Magalong ang kahalagahan ng edukasyon at pangangalaga sa mga kabataan na maprotektahan sila sa anumang uri ng pang-aabuso. Aniya, malaking papel ang ginagampanan ng kapulisan sa advokasiyang ito. Bahagi nito ang ugnayan sa mga bata at guro sa mga eskwelahan para makapagbigay ng paalala at babala kung papaano makakaiwas na maging biktima ng anumang uri ng pang-aabuso tulad ng child trafficking at child sexual exploitation. Matinding traffic. Ito ang isa sa mga nirereklamo ng ating mga mamamayan, partikular na sa EDSA. At isa ang PNP Highway Patrol Group o HPG sa mga katuwang ng gobyerno para mabawasan ang problemang dulot ng traffic dito. Atin pong alamin ang kanilang naging aksyon. Ang traffic ay isa sa mga problemang gustong masolusyonan ng ating mamamayan. Kaya naman, narito na ang mga siga sa EDSA upang sagutin ang ating problema. Yung task force sa EDSA, bali binuo natin yan para makatulong sa problema sa trafiko sa EDSA. Meron tayong 300 personnel complement. Then, ang mobility yung gagamitin nila ay ang motorcycle, majority. Dahil mas maganda kasi yung ang umiikot sa EDSA, yung tumutulong, rumiresponde pag may problema sa trapiko, ay motorsiklo para flexible sila, para makagalaw ng maayos. At saka kasama nito, ang 36 patrol cars. Inalam ng Highway Patrol Group ang mga lugar sa EDSA kung saan ang mga choke point at mga bottlenecks at dito nila nilagyan ng mga personnel para makapagresponde sa problema sa trapiko. May mga ibang ahensya din nakatuwang ang Highway Patrol Group para maging maayos ang daloy ng trapiko. We have a good relationship, yung ginagawa po nga interagency ng Department of Transportation. Nagtutulong-tulong po ngayon ang LTFRB, LTO. So ngayon po ay meron na tayong mga paniket para doon sa mga erring drivers, yung mga nagbabalga ng batas trapiko ay sa aming ma-apprehend at ma-i-issuean ng ticket. Paano yung mga pulis na nangungutong? Meron na pong administrative procedure yung aming organisasyon, ang PNP, pinapaimbestigan yan, nire-restrict while undergoing investigation. Pag napatunayan, pag nakakauta tayo ng ebidensya. Pero sa ganitong sitwasyon na kinakailangan talagang madisiplina sila, ang sabi ko nga, ihubaran ko sila ng uniforme. Ano po, pag napatunayan talagang nangungutong sila, tatanggalan natin ang badge at kukunin ng baril. Tatanggalin yan kasi hindi sila karapat-dapat sumuot niyan. Undergo natin yan sa investigasyon. Lagi nating tandaan, sa isang magandang lipunan, disiplina ang kailangan. Ito po si Senior Superintendent Antonio Gardiola Jr. ng Highway Patrol Group. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan, para sa mamamayan. Police at your service.
Narito ang mga balitang pampulisya na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Tunghayan natin. Dokumento, pila-pila, kusang tatakbo kahit walang piso-piso. Ito ang pulisiya ng bagong hepe ng Firearms and Explosive Office para sa maayos na pagsiserbisyo at pagtalima sa programa kontra korupsyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, mas mabilis na pagkuha ng license to own and possess firearms at firearms registration ngayon. Ayon kay Binag, kapag nagsumite ang isang aplikante bago ang alas 11 ng umaga, ay makukuha na rin niya ang kanyang LTAP bago ang alas 5 ng hapon. Habang kinabukasan naman makukuha ng isang aplikante kung lagpas alas 11 na ng umaga siya nag-apply. Bumuo siya ng document inspection at monitoring team mula sa Special Action Force na siyang magmo-monitor ng galaw ng mga dokumento. Sila mga combat warriors. Ngayon ang tawag ko sa kanila document warriors sila, no? So kasi ang ginagawa nila isa sa umaga, ini-inspect kung yung dokumento tumatakbo ayon sa kanyang pila. Bukod pa dyan, ibinaba na rin nila sa 4 na requirements para sa renewal ng LTAF mula sa 10 requirements. Kinabibilangan na lamang ito ng neuropsychiatric test, drug test, NBI or Municipal Trial Court Clearance or Regional Trial Court Clearance at Police Clearance na lamang. And soon, i-review pa namin yan para ma-reduce pa yan, no? At kung maamyendahan yung batas, maayos natin yan. Bukod sa satellite offices nila sa Marikina, Cebu at Davao na tumatanggap na ng LTAP at firearms registration, ay pinaplano na rin nila ang pagkakaroon ng online application. Mayroon din naman silang inilaan na priority lane para sa mga senior citizen at pulis na kumukuha ng LTAP. Natapos na ng National Police Commission ang pangangalap ng mga impormasyon at ebidensya laban sa 3 general ng Philippine National Police na kabilang sa pinangalanan ni President Rodrigo Duterte na sangkot sa operasyon ng ipinagbabawal na droga sa bansa. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casurao, sa panayam ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel Razon, 1 linggo ang kakailanganin upang masuring lahat ang mga nakuhang ebidensya at kung may probable cause upang masampahan ng kasong administratibo ang 3 general. We need at least a week for the evaluation and the preparation of the corresponding formal charge if we find out if there's a need to hold them for administrative proceeding. Sinabi ni Casurao na may 3 ad hoc committee na binubuo ng 6 na commissioner na hahawak sa kaso ng 3 general. Hindi pare-parehong depensa niyan. So we'd rather that we give them enough space, enough leeway to present their evidence to defend themselves para focus po ang isang ad hoc committee sa kanila. Kasalukuyan ay nasa floating status ang mga ito at hindi muna makapagre-report sa Camp Crame habang isinasagawa ng NAPOLCOM ang investigasyon. Sinabi pa ni Attorney Casurao na kung siya ang tatanungin, dapat ay isabay na ng regular prosecution arm o ng Department of Justice ang pagsasampa ng criminal case laban sa 3 general. That would be good for government, that would be good for the defense. Kasi as early as possible, maganda sana kung nagkakaroon kagad ng clear-cut finding kung itong mga taong ito ay culpable para honors, integrity, reputations are protected. Tapos ang gobyerno rin nalalaman kaagad kung sino ang dapat panagutin. Process is for the NAPOLCOM or for any other investigative body to file the case before the DOJ. Then pag naka-file na sa amin, that would be the time when we are going to investigate. 2 linggo na ang nakararaan ng pangalanan ni Pangulong Duterte ang 2 retired at 3 aktibo pang general ng PNP na umunay protektor ng illegal drugs sa bansa. Kabilang dito sina dating NCRPO Chief Police Director Joel Pagdilao, dating QCPD Director Edgardo Tinio at dating Region 6 Director Police Chief Superintendent Bernardo Diaz. Base sa crime trend ng National Capital Region Police Office, bumaba ang bilang ng krimen sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, ito ay kinabibilangan ng murder, homicide, robbery, theft, kabilang ang pagnanakaw ng motor vehicle at motorcycle at physical injury.
Noong second semester ng 2015 o July to December 2015, nasa 77 lamang ang daily average. Bumaba ito sa 59 noong first semester ng 2016 o January to June, habang nasa 52 na lamang ito noong July 1 to 15, 2016, pag-upo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Tama yung sinabi ng ating Chief PNP na bumaba yung ating street crimes. These are all considered street crimes kasi nangyari sa streets. Ito ang epekto ng ating kampanya laban sa droga because most of the street crimes are related sa illegal drugs. Kapansin-pansin naman ang pagtaas ng kaso ng murder at homicide. Sa homicide, noong second semester ng 2015, nag-a-average lamang ito ng isa araw-araw. Isa rin noong first semester ng 2016 at tumaas sa 2 noong July 1 to 15 kasunod ng pag-upo sa pwesto ng bagong administrasyon. Sa murder, noong second semester ng 2015, nasa 3 lamang ang average daily. 2 noong first semester ng 2016 at 4 noong July 1 to 15. Paliwanag ng pinuno ng NCRPO, epekto ito ng mga natatagpo ang patay. Well, yung murder natin, no, homicide, medyo tumaas. It's because of the incidents nga dun sa yung incidents of found dead bodies natin sa lansangan. Base sa tala, simula July 1, umakyat na sa 70 ang napapatay sa Metro Manila sa mga legitimate police drug operations. 18,749 naman ang mga sumukong drug personalities at 37 naman ang natatagpo ang biktima ng summary execution na patuloy pa aniya nilang iniimbestigahan kung sino ang may kagagawan. Bagamat aminadong 92% ng 1,706 na barangay ang apektado ng iligal na droga sa Metro Manila, tiwala naman silang malulutas ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan dahil sa tuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal drugs. Tinitiyak din nilang hindi lalabag ang mga pulis sa karapatang pangtao dahil isinasailalim din nila ang mga ito sa seminar sa pamumuno ni dating CHR Commissioner Wilhelm Soriano na nagtutungo sa bawat police station. Hindi na maglalagay ng mga barikada o container van ang National Capital Region Police Office sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Subalit, isasara pa rin sa trapiko ang bahagi ng Commonwealth Avenue simula sa Ever Cotesco hanggang sa Sandigan Bayan o sa tapat ng Jock Fair Building. Ayon kay NCRPO Chief Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, wala silang namomonitor na anumang banta sa zona ng Pangulo at posibleng wala ring anti-government protest. Do not expect violent rallies ngayon. Yung ina-expect nating mga rallies are actually supporters ng ating presidente. And we take lessons from yung sa Malacanang na pinapasok. Ngunit kung nanaisin daw ng Pangulo na makalapit ang mga protesters hanggang batasan, ay mayroon na silang contingency plan para dito. Piniprepare natin yun nga baka payagan na lumapit yung mga supporters, no. So yun ang mas binabantayan natin ngayon. Baka magpilit na pumasok mismo dun sa batasan. Sinabi pa ng general na 16,000 pulis ang itatalaga nila sa zona at 11,000 rito ay ilalagay sa bisinidad ng batasang pambansa. Kabilang na ang may 500 Special Action Force na mamamahala sa Task Force Antabay. On duty na ngayong araw ang mahigit sa 300 na unang batch ng Philippine National Police Special Action Force na magbabantay sa New Bilibid Prison. Unti-unti ang gagawing pagpalit ng SAF troopers sa may 900 gwardya sa NBP sa kahilingan na rin ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Nagpahayag naman ng tiwala si PNP Chief Ronald De La Rosa sa kakayahan ng SAF troopers na bantayan ng mga inmates sa Bilibid. Alam niyo bakit andito kayo? Because kayo ang pinakamagaling na pulis sa buong Pilipinas. Ang atin lang namang hangarin dyan is mahinto ang pagpasok ng mga kontraband sa loob ng piitan. Mahinto yung komunikasyon nila to the outside world kung saan namamayagpag yung kanilang pag-order ng droga doon sa ibang bansa. Hindi po sila makukurap. They are the most incorruptible policemen in the whole Philippines.
Kasabay din ng seremonya kanina, nagsagawa ang ilang tauhan ng SAF ng Oplan Galugad sa Building 14. Sinakay muna sa dalawang bus ang 53 high-profile inmates kabilang sina Herbert Colanco, Peter Co at JB Sebastian, saka isinagawa ang paggalugad. Nakumpiska sa mga ito ang pera, ilang kahon ng sigarilyo, appliances gaya ng TV at electric fan, signal booster at mga patalim. Kahit anong jam ng signal dyan, meron silang signal booster para sa cellphone nila. So nakakontak pa rin sila. So yun nakuha kanina, di ba? Doon sa bubong sa kubol ni Peter Co. Nakuha na. So hopefully hindi na siya makakontak sa outside world. Ito ang kauna-unahang galugad na isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Samantala, hindi naman natinag si Secretary Aguirre sa nadiskubreng planong pagpapapatay sa kanya ng mga high-profile drug lord sa Bilibid. Sariwang-sariwa pa po ang nakuha kong informasyon, very reliable information. At ito ina-address ko rin dun sa ating mga napaloob dyan, mga drug lords natin dyan sa Maximum at sa Building 14. Nagkaroon po sila ng pool o nangalap po sila, nagkasundo sila, yung mayamang mga drug lords dyan, na mag-pool ng 100 billion pesos para daw i-corrupt ang Secretary of Justice. At kung hindi makukurap ang Secretary of Justice, ay i-liquidate na lamang ng Secretary of Justice at sila po ay mayroong kontrata na 50 million pesos for my head. Yan po ay tinanggap na ng isa rin sa mga inmates dyan sa Building 14. Una nang napaulat ang 1 bilyong pisong patong sa ulo ni na Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa dahil sa kampanya ng mga ito laban sa illegal na droga. Mahigpit na pagbabantay sa mga high-profile inmates sa maximum security compound ang trabahong gagampanan ng PNP Special Action Force troopers na kasalukuyang nakadeploy sa New Bilibid Prison. Partikular na pagtutuunan nito ng pansin ang dormitoryo ng mga sinasabing VIP sa Building 14 kung saan naroon ang mga kilalang drug personalities tulad nila Peter Co, Herbert Colanco at iba pa. Sa isinagawang press conference sa Campo Crame, tiniyak ng PNP SAF na gagampan ng mabuti ang kanilang trabaho at sisikapin na masugpo ang pagpapasok ng mga iligal na kontrabando sa loob ng NBP. The role of SAF is to support or to give to support the Bucor in terms of security aspect. And dito lang po kami nagpo-focus sa maximum security sa Building 14. Nilinaw rin ng PNP SAF na walang magiging direktang kontrol sa kanila ang Bureau of Corrections. Ayon kay Police Senior Inspector Jonarin Malnat, gagampanan nila ang kanilang tungkulin sa NBP sang-ayon sa mga kautosang iaatas sa kanila na magmumula sa headquarters ng PNP. The deployment of PNP Special Action Force in NBP is basically to give or to support the Bucor in terms of security aspect and of course to stop the illegal activities within NBP. And sa lahat po ng galaw namin doon, nag-aantay po kami at nakarely po kami sa aming Director, Police Chief Superintendent Benjamin Maclean Lusan. Kumpiyansa ang PNP SAF na hindi maiimpluwensyahan ng sino mang tiwaling opisyal ang kanilang mga kasamahan na nagagwardya ngayon sa maximum security compound. We have confidence po sa men and women namin na nakadeploy sa NBP and we will remain po na we will function po professionally and a disciplined PNP personnel. Sa ngayon ay hindi pa masabi kung hanggang kailan tatagal ang pagbabantay ng PNP SAF sa NBP. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isasagawang mass indoctrination sa iba't ibang coordinating centers ng Ang Dating Daan. Ito po ay ating pasisimulan sa August 15, 2016, araw ng Lunes, sa ganap na ikapito ng gabi sa iba't ibang Ang Dating Daan coordinating centers. Umaasa po kami na makakasama namin kayo upang mapakinggan ninyo ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang dengue ay nagsisimula sa kagat ng lamok na Aedes, kaya dapat kilalanin ang lamok na may dala ng sakit na ito. Ang Aedes ay lamok na may itim at puting stripe sa katawan.
Mas aktibo ang lamok na ito 2 oras bago sumikat ang araw at ilang oras bago lumubog ang araw. Hindi